Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, please call me Sir Cold Blue. Paki-hide na lang ng identity ko, Chin, at ang Facebook account na ito. Masasabi ko ang buhay ko nagbago ng tuluyan dahil sa 2 taong pinagkatiwalaan ko ng lubusan. May girlfriend ako, Chin. Itago na lang natin sa pangalang Gracie. Ang aking best friend ay si Nogs. Simula elementary, kapitbahay ko na si Nogs. Kababata ko, hanggang sa nag-high school at nag-college, naging best friends na kami. Ang girlfriend kong si Gracie at ang best friend kong si Nogs ay ang mga taong nasa likod ng aking mga tagumpay. Masasabi kong tagumpay dahil marami din naman akong mga dreams na sinuportahan nila. Ganon din naman ako sa kanila. Ngunit sila din ang nasa likod ng mga luha ko. Oo, maraming mga masasayang alaala. Pero parang natatakpan ang mga masasayang alaala na yon dahil sa ginawa nila. Na-remember ko pa, Chin, nung unang beses nakita ko si Gracie. Nagtatrabaho pa ako noon bilang isang graphic designer sa isang maliit na kumpanya lang. Siya yung bagong empleyado sa department ng marketing. Medyo suplada. Minsan lang kung umiti. Pero yung mga mata niya yung lagi kong napapansin. Parang nagsasmile lagi. Hindi ko alam kung bakit. Pero para bang na-inlove ako sa kanya dahil parang feeling ko yung may kakaiba sa kanya. Napaka-misteryoso niya. At doon ako na-curious. Simula noon, hindi ko naiwasang pansinin siya. Naghahay ako lagi sa kanya. Nagpapapansin ako sa kanya. Hanggang sa nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga projects namin. Unti-unti nang naging magkaibigan kami. Ipinakilala ko din siya sa best friend kong si Nogs. Noon kasi, lagi kong kasama sa trabaho si Nogs. Hanggang sa nag-quit si Nogs, pero lagi pa rin kami magkasama sa mga social gatherings. Si Nogs, ang kaibigan kong itinuring ko ng kapatid. Isang mabuting tao naman si Nogs. Palaging may biro, mga jokes niya, sobrang kuwela. Lagi kang nakatawa kapag kasama siya. Kengkoy, kumbaga. Kaya naman sa hirap at ginhawa, lagi kaming magkasama ni Nogs. Kaya naman siya yung unang taong ipinakilala ko kay Gracie. Nagkasundo naman agad sina Nogs at Gracie. Pero sometimes, ayaw na Gracie kay Nogs. Kasi masyado daw maingay. Ngunit sa paglipas ng panahon ng pagkakaibigan namin, naging romantiko ang friendship namin ni Gracie. Hindi ko alam kung kailan kami nag-usap tungkol sa mga feelings namin. Pero alam kong mahal ko siya at mahal niya ako. Ipinakilala ko siya sa aking pamilya. Sila naman masyadong welcoming naman kay Gracie. Nagkasundo din naman sila. Nagustuhan siya agad ng parents ko. Ngunit sa likod ng aming pagmamahalan ni Gracie, meron palang ibang plano ang tadhana. Para bang nanlamig bigla sa akin si Gracie. Hindi ko maintindihan. Pagtatanungin ko, laging galit.
laging may sumpong. Si Nogs naman, nga kaibigan ko, na halos itinuring ko ng kakambal ko. Daig pa sa kapatid ko, bigla ring nagbago. Hindi ko alam kung anong nangyari. Lagi naman kaming magkasama. Pero unti-unti niyang pinapalitan ang kanyang katapatan ng pagmamalasakit kay Gracie. Yun bang si Gracie na lang bukang bibig niya? Yun bang ang dami niyang concerns kay Gracie? Akala ko dahil best friend ko siya at malapit na kami sa isa't isa, normal lang yun. Walang mali siya. Pero bakit ganon? Ang sungit-sungit na sa akin ni Gracie. Pero bakit kay Nogs? Sobrang aliw na aliw siya makinig sa mga jokes nito. Si Gracie ang babaeng minahal ko unang-una pa lang. First love ko, Chin. Minahal ko ng buong puso. Pero si Gracie din ang tila na wala na ng interes sa akin. Yung mga halik at yakap niya para bang pilit lang. Yung mga salitang mahal kita, hindi ko na narinig sa kanya. Hindi tulad ng dati. Yung few months pa kami. Yung tuwing mag-I love you ka sa kanya, parang naging isang biro na lamang sa kanya yun. Isang gabi, nakatanggap ako ng isang message mula sa hindi kilalang number. Hindi naman nakaregister sa phone ko. Sinabi, nakita daw nila magkayakap ang girlfriend ko at ang best friend ko. Hindi ko pinansin. Baka nang titrip lang, nang paprank lang. Hanggang sa may nag-message sa akin. Isang message request na wala namang profile picture. Nakalock ang profile. Pero ang message, dalawang pictures na sobrang sweet ni Gracie at ni Nogs. Ang isang picture doon, magkayakap pa silang dalawa. At alam mo kung anong caption? We are better together. Habang magkayakap. Doon ko nalaman, Chin, na ang tagal na pala akong pinagtataksilan. Maniniwala ba ako sa nakita kong picture o AI lang? Pero hindi eh. Nasundan pa ng nasundan ng mga pictures na yun na hindi ko naman makita sa Facebook ni Gracie. Lalong-lalo na kay Nogs. Kaya naman, nagpasya akong harapin sila. Kinonfront ko silang dalawa, Chin. Anong nangyayari sa inyo? May nangyayari bang hindi ko alam? Bakit mo ginagawa to sa akin, Nogs? Akala ko ba best friend kita? Akala ko ba mag-bro tayo? Sabi ko din kay Gracie. Gracie, aminin mo. Meron bang namamagitan sa inyong dalawa ni Nogs? Pero dinanahin nilang dalawa, Chin. Wala daw dapat akong ipag-aalala dahil wala namang mali siya. Ang closeness nilang dalawa. Gusto ko sana ipakita sa kanila ang pictures. Pero minabuti ko munang itago hanggat wala akong ebidensya. Gusto kong madagdagan na sapat na ebidensya bago ko sila kumprontahin ulit para hindi na sila makapag-deny pa. Baka kasi mali lang ako. Baka kasi AI lang yun. Pero sino naman ang gagawa nun para siraan silang dalawa? Sabi pa ni Gracie, masyado lang daw akong seloso wala sa lugar. Sabi naman ni Nogs, grabe ka, tol. Huwag
Huwag mo naman kaming akusahan. Best friend naman kita. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Wala kaming mali siya ni Gracie. Pero Chin, may message na dumating uli. Screenshots mula sa Facebook ni Gracie na hindi ko makita dahil pala naka-block ako sa kanya. Or naka-private yun. O kaya pinili akong i-block para ako lang ang hindi makakita. Doon ko na-realize na hindi ko na sila kilala. Hindi ko alam kung sinong pwedeng pagkatiwalaan ko. Yung mundo ko parang nagulo na. Punong-puno na ng duda. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung paghilom ng sugat sa puso ko. Pero alam ko ako si Sir Cold Blue. Hindi ako magpapatalo. Gagawin kong lahat upang makabangon muli at lumikha ng isang new chapter sa buhay ko. Kahit na durog na ang puso ko. Pero masisira man ang lahat, ang friendship namin, pagkakaibigan namin ni Nogs. Pero magpapatuloy pa rin ako. Para sa sarili ko. Kahit na pinagtaksilan ako ng first love ko. O napapraning lang ba talaga ako? Baka wala naman talagang basehan ang pagsiselos ko. Baka nalason lang ako sa mga pinadala sa aking pictures. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung paano mawala ang duda ko. Hindi ko alam kung sinong pwede kong pagkatiwalaan. Alam ko may mga taong nagmamahal pa rin sa akin. At sila yung pamilya ko, ang aking pag-asa. May mga kaibigan pa rin naman ako. Pero sa best friend ko, sa girlfriend ko, may mansa na. May pagdududa na ako. Hindi na buo ang tiwala ko. Chin, tanong ko lang. Kailangan ko pa bang pagkatiwalaan ang mga sinabi ni Nogs at ni Gracie? Na walang namamagitan sa kanila. Paano kung mapapahiya ako kung ipapakita ko sa kanila ang mga accounts na yon? Ang mga pictures na yon? Nakakahiya naman kung AI lang pala yun. Ang puso ko, ang utak ko, naghahanap ng mga sagot, Chin. Pero magpapatuloy pa rin ako kahit wasak na ako. Magpapatuloy sa pag-ahanap ng katotohanan. Pareho silang sobrang espesyal sa puso ko. Sa buhay ko, Chin. Naging malaking bahagi sila sa mundo ko. Ang best friend ko, more than half my life, pinagkatiwalaan ko. Ang first love kong si Gracie, na buong 100% ng puso ko. Paano ko ba sisimulan na i-heal ang wasak na pusong ito? Please advise. Hanggang dito na lamang, Chin. Maraming salamat pag napili niyo ang sulat ko. Ang inyong kamaks, lubos na gumagalang, Sir Cold Blue. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini.
Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.